Magandang umaga po, si Katuring. Kumusta po ang lahat? Kumusta po kayo? Kumusta po ang ating operasyon? Kumusta ang ating mga benta? No? So, kayo ba ay kasama ni Katuring kahapon na dumalo sa First National Convention ng Regasco na ginanap po sa Crown Plaza Galleria sa Ortigas kahapon. So kasama ng aking may bahay at ng aking anak na mayroon ding LPG store ay pinalad na maimbitahan ni Batang Regasco, Matira Matibay. Yan ang tema, no, ng ating isa sa mga supplier, no, si Regasco. Nagsimula nga ng alas 8 kahapon. Sa mga hindi po nakadalo, kukwentuhan ko na lamang po kayo dahil alam ko namang busy rin po ang marami sa atin, no? Pasensya na, pawis-pawisan si Katuring ngayon dahil as usual, pagka Sunday po ay cooking. Ang atin pong main activities sa ating bahay. So, as usual, kahapon at saka ngayon, pagka tayo may mga ganyang dinadaluhan at pag day off natin, yung ating pong rider, ang ating sinasanay, pinagkakatiwalaan, no, na mag-manage physically. Habang tayo naman, siyempre, nasa may control naman tayo sa mga deliveries natin. Ayan, kasi mahirap po talaga na wala tayong mga ka-day off man lang. Mahirap namang bakbak lang ng bakbak dyan. So ayan, ngayon, namalengke po tayo ng maaga at tayo po ay magluluto ng buong maghapon. At ang ulam natin buong maghapon ay Kajos KBL. Alam nyo ba yung KBL? Mga katangke? Kajos, baboy at saka langka. So, ang inahalo ni Katuring dyan ay as usual yung pong buntot ng baboy. Yan. At siyempre, liban dyan, namili na rin tayo ng iba nating mga kakainin. Kung Sunday, suman, at saka yung puto na paborito. Yan, putong, yan yung hindi yun sa Goldilocks. Hindi pa rin mawala yung masarap at original na putong kanin. Yan. So ayun nga po, siyempre na-appreciate po natin at masaya po tayo, kinukongratulate po natin si Congressman Arnel T. sa sinagawa niyang First National Convention na hinold nga doon sa may Ortigas, sa may Crown Plaza. Siyempre masaya tayo. Bakit? Naimbitahan tayo kahit na patatlo-tatlong tangke lang yung benta natin buong maghapon, patatlo-tatlong supreme caron lang ang benta natin, pinahalagahan tayo, napuwersa rin natin silang tayo imbitahan. So sa mga hindi po naimbitahan dyan, better luck next time, dahil sabi nga ni Congressman ni Bossing, mag-ano pa raw, no, mag-hold pa raw ng much bigger event, yung pong concert na talagang bilib na bilib ako talaga rito kay Regasco. Ano man ang sabihin ng mga co-competitors sa industriya, tapatan nyo na lang at lampasan nyo na lang kung gusto niyo, pero for the meantime, hindi mayaalis sa ang ating paghanga sa kanyang all-out support sa kanyang marketing team kung paano bumango, makilala at lumago ang kanyang negosyo. Mga kapatid at mga kasamahan, sumabay na tayo. Sabayan natin yan habang nasa kasagsagan ng yung pagpapa-implementa ng Republic Act 11592. Kahit sabihin pa natin na yan ningas kugon, o yan sabihin na natin na
maraming hindi masaya dahil marami pa ring naglipa na. Pero yun nga, sabi nga ng tema ni Batang Regasco, matira matibay. Ayan. Oh. So, sa kabuuan, tayo po ay nagpapasalamat sa respeto, sa pagpapahalaga, sa inyong pagpupugay, sa inyong mga kasamahan na dealers, sa mga partner ninyo na dealers. Dahil sa kabila ng pagiging abala ninyo sa ano pa mang mga aktibidades ninyo bilang negosyante, politician, nagagawa pa ninyong kilalanin ang inyong mga partners at pasayahin. Ayan. At talagang pinakilala pa sa atin si hindi naman sa akin, sa mga dealers, no? Doon nga sa convention si Tanggol. Ayan. So ganong katindi ang marketing effort na ginagawa ng Batang Regasco o ni Bossing Arnel T. Ayan, congratulations po. At sa kaibuturan ng puso ni Catering ay masaya tayo sa ginagawa po ninyong mayan. Sabihin man natin yan ay marketing. Alam ko babalik din po sa inyo yan. Ganun talaga yan eh. Basic naman po yan na pagka the more you give, the more return that you will receive later. In whatever forms. Sa marketing, ganun po yan eh. Kaya mga kasamahan, hindi man natin kaya yung ginagawa ni Bossing, ibig sabihin, pahalagahan natin yung marketing. Yan po ang tinatawag nating blood life, no? Lifeblood rather, no? Ng ating business. Hindi pwedeng wala ang marketing. Gawin natin ang mga marketing, huwag yung puro busangot, huwag yung puro simangot, huwag yung puro negatibo at laging nag-iisip ng mga hindi magandang nangyayari sa industriya. Ang gawin mo, mag-focus ka kung paano ka makikilala, paano lalago ang business mo, paano gaganda ang reputasyon mo. Diyan sa iyong kinalalagyan. Kaya gawin natin yung ating makakaya na mag-market. Maraming paraan ng marketing sa level natin. Dahil unang-una, sabi nga niya, tayo po ang front talaga sa mga end users na yan. Kaya ganun na lamang din ang pagkilala sa atin ni Ginoong Arnel T. Ayan. So, maraming salamat. Ulitin natin. Appreciated very much ni Catering ang inyo pong mga ginagawa na katulad niyan, no? Liban sa convention na yan, bago pa man, sabi ko nga, ay lagi nagpapatawag yan ng mga meeting with the dealers. At talagang may pakain, may pamerienda. Well, masaya, happy, no? Kahit na sabihin nating pabalat bunga, alam natin ang punto diyan is namomonitor mo ang movement, namomonitor mo kung ano na nangyayari sa mga dealers mo. May time na mag-open siya for question and answer, diba? Minsan sa kapakumbaba niya, siya mismo sumasagot. Nababalandra siya mismo dahil sa kagagawan din ng mga tao niya sa baba, kagagawan ng mga tao niya, halipuris niya diyan sa field. Pero siya po ang sumasalo. Ayan, siya po ang sumasalo. So, maraming salamat at ganon din kay Anson. Na-meet na natin personally ang napakakinis na kakutis ni Anson. Anson, shout out sa iyo at happy rin na na-meet kita personally. Nakita ko na isang ligo lang din ang pagitan natin. Ngayon natin kung sino mas gwapo, no? Yung ating mga followers na lang at mga kasamang tangkero ang magsasabi. Ganun pa man ay siyempre binabati rin natin at shout out po sa mga kasamahan natin na tangkero na nakakilala kay Catering. Maraming salamat, no? Dahil sa kabila ng pagiging hampas lupa ni Catering ay nandiyan kayo na nagpapataba ng puso natin. Pasensya na at matagal din po tayong hindi nakapag-upload ng ating mga kalokohan, no?
at mga update tungkol sa mga ano. Wala kasing wala akong nakikitang ano puro babakbakan at babakbakan na lang na naman natin yung mga ano na yan paulit-ulit na lang yan. So let's move on. Mag-move on tayo. Kasama sa ating hanap buhay itong mga kolorum illegal na nandyan po na nagkalat. So ano ang gagawin mo bilang mataas ang tiwala mo sa sarili mo? Pinasok mo yung ganyang klase ng paghahanap buhay, yung negosyo na yan, wag laging yan ang nasa isipan mo na yung naglipa na. Sabi nga, bakit nga si Regasco? Ayan, binida niya na-establish pala yan 1998. Ngayon, sabi niya, ay 26 na ang kanyang refilling plant all over the Philippines. Saan ka pa? Yan. So, shout out sa NXN. Yan. Kay NXN LPG Trading or LPG Store ng, I think, Pasay ba yan? Yung may kasama niya, misis niya, at saka kanyang baby. Shout out po sa iyo, sir. Maraming salamat. At sa pagkilala mo kay Katuring, maraming salamat sa kay Nuno ng Nuno Gas dito sa may Valenzuela, na isa ring talagang nagsumikap at dumami ang kanyang LPG shop. Kasama meron na rin siyang ice tube. Very good si Nuno Gas. Nuno Gas, very good. Nag-uusap nga rin kami at nakapagbahagyan nga kami ng mga ilang practices namin kung paano namin i-handle, i-manage ang aming mga shop. Ayan. So maganda po yung nangyari kahapon. Ganon din sa taga Taytay Rizal. Ayan, talagang taga Taytay Rizal, yung mag-asawa po, kilala ko po kayo, namit ko kayo sa Department of Energy. At maraming salamat po sa inyo po ring pagkilala kay Katuring. Maraming salamat. Si Katuring talagang aktibo sa mga ganyan kasi alam mo wala na po tayo sa akademya. I mean sa hindi na tayo nagtuturo. Wala naman na tayong ibang mga social activities na pinupuntaan. So, bakit hindi natin gawing professional ito pong ating negosyo na pinasok? May mga ganyang gatherings. Atinan po natin. Marami po tayong mamimit na mga kasamahan natin. Hindi lamang ng mga tangkero but mga suppliers. Kahit na hampas lupa tayo na tangkero, 4-5 yung laman ng shop mo, umaten ka. Umaten ka. Marami kang matututunan. So shout out po sa mag-asawa na yan na taga Taytay. Maraming salamat. Nakaka-touch naman po kayo. Ganon din sa mag-ama na taga Pasay, taga Valenzuela yata yon. Nasa kasabay ko sa paghakot ng pagkain dyan sa Crown Plaza kahapon. Nakapansin ko, panay ang balik niya. Joke lang, no? Shout out ulit kay Bossing. Maraming salamat. Napakarami mong inihanda na pagkain para sa mga hampas lupang tangkero katulad ni Katuring. Ayan. Ganon din siyempre. Sino pa ba yung sa taga Urdaneta, talaga naman talagang sinikap niya na kahit paano makita niya ng personal at makapicture niya ng personal si Noy taga Urdaneta, Pangasinan. Then at the same time, shout out na rin po sa mga taga Rosario diyan, taga Pangasinan, at kinikilala nila yung contribution natin na kahit na pakengkoy-kengkoy po tayo at mga paulit-ulit nating mga sinasabi tungkol po sa industriya natin. Sabi nila, nanonood po kami lagi lang naming salamat na naman, kahit wag nyo na rin panoorin, okay lang. Alam mo naman, halo-halo po kasi ang content ni Katuring. Hindi naman po tayo nakapokus sa LPG industry lang. Kaya lang, mas na-appreciate ko yung pangalan ko na Katuring kasi nga ang pangalan po ni Katuring ay Arturo. Maraming nagtatanong kung Iglesia ni Cristo daw ba ako. Sorry po, dahil ako po ay Katoliko. Nabautis naman po bilang Katoliko. Pero wala naman pong reliyon na ating pinag-uusapan dito. Katuring kasi sa Ilocano, Kabagis, yung Ka stands for Kabagis, and Kabagis stands for Bituka, and Bituka stands for, alam mo yun, kaya pagka kapatid mo siya, kapatid, Kabagis. Ayan, yun ang dahilan kung bakit Katuring. At pagtanda natin, dahil tayo Arturo, pagtanda natin,
magiging turing na nga po tayo. Kaya katuring. Ayan, yun po ang istorya. Kaya sa mga nagtatanong, baka akala Iglesia ni Cristo. Hindi po Iglesia ni Cristo si katuring. Tayo po yung multi-branded na pananampalataya. Multi-branded po tayo. Kung saan tayo nagpapasok. Kung may Diyos siya doon, pasukin ko siya. Kung sino sinasamba niya, sasambahin ko rin siya. Okay? So ngayon, dahil si Regasco ngayon at iba pang mga other brands ang nagbibigay ng kita ni Catering, abay sinasamba rin natin sila. Sinasamba siya. Ayan, sinasamba natin. Anyway, sa taga Valenzuela, taga Pasay, taga Urdaneta, na namit natin kahapon, at sa mga ka-table namin na isa yatang mga bigating mga tangkero. Ayan. Shout out na rin po sa inyo kung nakikilala nyo po ako, ako yung kausap niyo kahapon. Shout out po sa inyo, and I'm proud na kahit papano namit po namin kayo. At sa lahat po ng mga umattend kahapon sa National Convention, siyempre hindi man tayo nagkadaupang palad personally, at least isang pamilya tayo, at pinagbubuklod tayo sa industriya na ito. Si Arnel T, sa totoo lang, pinagbubuklod niya tayo ginagawa niya tayong isang classroom, isang kaya nakaka-touch. Kaya bossing, maraming salamat din sa yung pag-akbakbay at natin kahapon, selfie natin kahapon. Every time naman na may occasion ka, lagi naman tayo may selfie. Nahihiya lang ako, gusto ko tang kausapin, kaya lang nahihiya ako Hindi kasi tayo masyadong mabibo. Mabibo lang tayo pag mag-isa lang tayo sa kwarto, mag-isa lang tayo sa kwarto. Pasensya na. Gusto rin kitang makausap at matanong ng mga ilang bagay ng mga ambush question na pwedeng masagot ang ilang mga issue na nararanasan, nakikita natin. Hanggat hindi natitigil yung mga yan, lahat po ng mga dealer, lahat ng mga hauler, lahat ng mga outlet dyan na may mga customer, patuloy na magbebenta at magbebenta pa rin ng mga kolorum yan. Kaya puntahan ninyo yung mga katulad ninyo mga planta na pasaway, matigas ang ulo, para mabigyan ng hustisya yung pong mga namuhunan, na katulad ni Catering. So, siyempre kahapon, binida nga ni, kukwentan ko na lang kayo ng ilan nating mga dyan, doon sa hall, sa area, sa place na kung saan ginanap, as usual, ay makikita po natin dyan yung mga booth ng Regasco na ino-open nga yung franchise, ayan, yung mga interesado po dyan. Tapos siyempre ibang mga suppliers like yung ng mga regulators ng TPA na yan, andyan din po yan, may booth din po sila. At ganon din yung si Ferrotech, na gumagawa ng silindro o cylinder, andyan din po, nag-participate din po yan. At siyempre andyan din nag-imbita rin sila ng stand-up comedian, si Alex Calleja. Kaya lang, dahil na rin sa mga social media platforms, TikTok na yan, etc., hindi na ako ganong napangiti. Pero in general, marami siyang napatawa dahil first time nilang marinig yung mga joke niya, o baka first time niyang si Calleja. Pero sa TikTok kasi halos lahat na nandiyan na, pare-pareho lang yung joke niya. Ganun pa man, hindi naman yun ang punto doon. Ang punto yung ginawang lahat ni Bossing kung paano tayo paligayahin sa araw na yun. At isa na dyan yung hindi niya nilimit ang pagkain. Napakasarap ng pagkain, ang dami, mga sushi, mga maki, etc. Napakasarap. Kaya lang dahil medyo tumataas ang blood sugar ni Catering, puro broccoli ang binakbakan ni Catering. Tsaka kape. Thank you sa unlimited na brewed coffee. Talagang napabilib po yung si Baknat LPG Trading na parami rin daw siya ng kape na hindi naman dati nagkakape. Okay? So ayan, marami po. Maraming pagkain dyan. Tapos siyempre, yung kanyang mga endorsers, sabi nga si Coco Martin, tsaka yung
yung kapatid niya na si Basilio, na ano rin, no? Hindi lang natin nakita si Lito Lapid. 'Di ba? Akala ko si Lito Lapid pupunta. Ganun pa man talagang sabi nga natin, minomotivate din natin. China-challenge natin ito pong mga malalaking player na ito, sila Solain at saka si Petron. Yung fiesta na yan na mag-hold din, magpatawag din ng mga meeting kahit na ano, para malaman ninyo kung ano yung mga umiiral na mga diskarte, mga estratehiya at mga nangyayari dyan sa baba. Hindi yung nandyan lang kayo sa palibasa, parang tinitignan nyo na kahit na hindi naman kami bumaba sa inyo, magpatawag. Ang customer bibili at bibili pa rin ng LPG. Ayun ang parang nakikita ko At wala silang magawa kung magkano idikta ninyong presyo, yun na yun. Iba pa rin yung, alam nyo ba, kami yung inyong field marketer sa totoo lang Sabi nga, di ba? Bigyan nyo ng, gayahin ninyo si Bossing. Maghanda rin kayo ng maraming pagkain. Ayan. Patawag din kayo ng mga ganyan para naman nami-meet din natin yung ibang mga kasamahan natin na tangkero, nakakapag-share ng mga best practices dahil hindi lang about 11.59 itong pinag-uusapan, kundi it's summertime. Nung kamakailan lang ay nagkaroon ng mga sunod-sunod na nasunog. At isa na nga dyan ang kinasangkutan ng isa nating kasamahan na tangkero. At nasunog ang kanyang shop na nag-invest siya dyan sa shop niya na yan. Ewan ko ano mga binibenta niya. Harinawa na siya ay hindi nagbebenta ng mga illegal na tangke. No? Kaya isang ano po yan, isang panawagan pa rin, pakiusap. Hindi lang dapat usapin to na kung kita-kita ang pinag-uusapan. No? Bigyan natin ng mataas na pagpapahalaga at yung ano natin, commitment natin sa community. Huwag po tayo magbenta ng mga mga delikadong mga tangke na yan. So, ano pa ba? Ayun, may mga magaling din yung kanilang event organizer na gano'n ng mga question and answer na may tigpa 500 kada masagot per table kung sino makakasagot, no? At lahat may participation dahil at din namigay din si Regasco ng as usual yung mga souvenir item na yan, no? Thank you. At maraming salamat. Si Catering nagpapasalamat at sa lahat po ng mga followers ni Catering nagpapasalamat din sa iyo. Sa mga hindi nakadalo, wag ho kayo sasamaan loob. At alam natin na gagawa rin si Regasco, si Boss Arnel ng mga activities na regional. Pupunta rin yan dyan. At meron nga siyang susunod na big event, itong concert na sabi niya, tatawagin niya si Eli Buendia. Ewan ko kung tama ako, no? Mukhang pag bumili ka ng tangke sa kanya, automatically na ikaw binibigyan na ng isang registration ticket para umattend. Parang ganon, no? So, again, marketing strategy na naman yan. So, believe tayo sa kanya dahil sinusunod at mataas ang kanyang pagkilala doon sa pagpapalaga sa marketing team niya. Ayan. So, pagpalain ang iyong negosyo, Boss Arnel, at sana nandiyan ka lagi para lalo pang pag-igtingin, i-push ito pong mga national agencies natin, mga operatives natin na nagsasagawa ng mga pag-aabala, panguhuli, na para kung hindi man totally mawala yan, maramdaman naman natin na mas marami na tayo kaysa sa illegal. Ano po? Ikaw lang, sa ngayon, ang nakikita natin na talagang aktibo sa ganyan, no? At bakbakan mo na rin ito pong ito pong mga kinukwento ng ating mga kasamahan sa industriya na maraming corrupt na operatiba na nagiging dahilan kung bakit sara ngayon, operate bukas. Yan pa rin ang nangyayari. Yan pa rin ang kwentuhan dyan. No? Parang ano lang yan, parang sa daan lang yan, sa traffic enforcement. Pagka nahuli ka, ayaw para makadiretso ka, lusot ka, matik na. Hindi, no? At sa mga hindi pa nakakakuha ng permit, ito pa, bayaran na ng BIR. Ayun, nag-process na po si Mrs.
Okay? Kausapin nyo na ang inyong mga nag-ayos ng inyong BIR. Bayad na po tayo, kahit na kaunti lang, importante nagbabayad tayo sa BIR, no? At as usual, laging huwag pababayaan, huwag kakalimutan yung mga strict safety rules doon po sa ating LPG store. Ayan. Tandaan ninyo, makiramdam din po kayo sa inyong mga kapitbahay. Baka mali-mali ang kanilang mga practices na pwedeng madamay, maging sanhi ng sunog at madamay ang shop ninyo na mas lalong magpapalagablab ng sunog. Okay? Ayan. Laging paalalahanan ng ating mga rider na magsagawa ng bubble checking or leak test sa pag-install ng kanilang mga ng LPG na dinideliver na yan. Ayan. At iwasan natin itong mga -1, -2 guhit dahil zero tolerance po sa mga nakikinig kay Katuring. Zero tolerance, huwag nyong tanggapin ang mga pinapakarga ninyo o binababa ng mga truck na yan kapag kakulang sa timbang. Ayan At patuloy na nangangako si Bossing, si Batang Regasco na aayusin niya ang mga tangke. Nagkataon talaga na kinakailangan niya maghabol doon sa bilang ng mga tangke na kinakailangan mapaikot dahil nga dito sa 11592 na wala ng generic. Kaya maraming nakalusot at marami pa ring mga tangke niya na talagang kahit na na-requalify, makikita naman natin na talagang nakaririmarim. Pero sabi niya, ginagawa niya ang lahat na mapalitan lahat ng mga yan. Kaya sige lang. Ang importante may kumpanya na nananagot doon sa iyong LPG kaysa naman sa wala at tinatawag na colorum or unbranded yung mga yan. So ayan. Yan po ang kabuuang activities. Natapos po siguro mga around 4 o'clock yung pong event doon sa Crown Plaza. Maraming mga bago natapos yun, nagkaroon ng photo ops doon kasama si Arnel T at ang kanyang mga brand endorser. Ayun. So muli, masamang hindi ko po nabanggit sa mga kasamahan po natin na tangkero. Maraming salamat kung nakita niyo po si Katuring doon at tayo naman ay hindi kagwapuhan. Tayo po ay isang hampas lupang tangkerong taga-deliver din. Ano po? At sa muli, tayo po ay umaasa, nagaganda po ang ating mga benta sa darating na mga panahon. Ayan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Panoorin nyo na lamang po ang video na kasama po nito para at least makita ninyo ang nangyari dun sa National Convention, first National Convention ng Batang Regasco. Boss Arnel, Anson, Ma'am Jo, Ma'am Leslie, at yung manager dati ng Pinnacle na nalipat pala ng Pagbilao. Shout out po sa inyong lahat at maraming salamat. Si Genesis, ayan. Maraming salamat. Pagbutihin pa ninyo ang serbisyo ninyo. Kay Bossing, alalayan nyo yan. Ganun din, tingnan nyo maigi yung mga tao ninyo nagluloko. Baka may mga nagluloko na dyan. Yun pong mga crew, mga driver ninyo. Tignan po ninyo na sila pong pwedeng makasira doon sa magandang layunin ni Batang Regasco. Katuring. Dito po tayo ngayon sa National Convention ng Regasco dito sa may Crown Plaza Hotel sa may Ortigas. At alamin natin, marites tayo kung ano ang mga magiging ibabalita ni ama ng LPG industry na si Congressman Arnel T. Ayan, nakita nyo naman. So, marami sa kanila naka-orange. Ako ay hindi, nakapang-referee lang tayo. Good morning mga katangke. Si Katuring, ang tangkero ng bayan, ang self-proclaimed tangkero ng bayan. Sikat na sikat yun. At masaya tayo ngayon and privilege tayo ngayon. Ang isa sa mga katambal ng ama ng LPG industry na si Congressman Arnel T ay na-meet natin ngayon, si Anson.
Boots Anson Roa. Ayan, so andito kami ngayon sa National Convention. Bakit ginawang national? Ito pa ay In a way kasi parang pasasalamat na rin ng Regasco sa mga loyal dealers namin and franchises. And of course, nandito na kami sa next chapter nga eh. Ika nga, endorsers na kami, inaayos na namin lahat ng tangke. Yun yung gusto na namin i-promote. okay. So, and nationwide. Nationwide. So, one-time convention na. Yes. Okay. As far as Cebu, may Leyte, may mga pumunta tayo guys. Okay. So, lahat pala halos ng dealers nationwide ng Regasco. Napansin natin talagang all out ang marketing effort ni tama ng LPG industry. Ha? Napaka imagine inaaraw-araw din natin yung ating promotion. Anyway, nakita naman natin yung improvement talaga at saka yung ginagawa ni Regasco para burahin sa public yung impression na alam mo naman na yung pinanggalingan natin. So ano nga pala, Anson, ang maasahan natin sa araw na ito? So ito ngayon, puro saya. Actually talagang puro saya. Kasi tayo may magko-comedy mamaya. May magsasalita si Sir, magpe-present ng achievements and mga future plans ni Regasco. And sa afternoon naman, may mga paraffles tayo dito. And of course, yung mga endorsers natin pupunta. Yan, mamimit natin. So pero siyempre, sa pangalan ng mga dealers, in behalf of dealers kami, nagpapasalamat sa effort ni Regasco. Pero sobrang nakaka-overwhelm yung talagang ginagawa ninyo. Ang dito yung marketing Actually talagang mahirap. Actually kung mapansin mo, kami lang nag-organize. Mahirap pero yun nga yung gusto ni Sir, at least man lang, mabigyan natin yung araw, special na araw, yung mga kasama natin sa industry. Actually, meron di lang po mga dealers to. May mga independent refilling plants, mga taga-DOT, taga-BFP. So may iba rin mga so apart mga from Regasco stakeholders ng sa LPG industry na mga related sa LPG industry. So, asahan namin ang exciting moments sa araw. Kaya enjoy lang po kayo. At katulad ng dati, nagpapasalamat sa God. Salamat. Enjoy. Thank you. Thank you.
Tony pagdating sa sipag, sikap, at tibay. Agree ba kayo doon? Hindi ko kayo... Na deregulasyon, maganda sa industriya na pakapaghikayat ng maraming mamumuhunan. Subalit, tama po ba? At alam niyo ba, akala ko hindi na tayo makakaraos sa pandemic. Dati pa nag-perform ako nung after mga pandemic pa eh. Nag-perform ako sa harap ng mga taong nakamas. Kaya hindi ko alam kung tumatawa. Kutob-kutob na lang. Tawagin natin ang pinaka-idol nating lahat, Mr. Coco Martin! Kamusta mo kayo? Gusto mo na? Okay? I love you. Salamat natin sa mundo. I love you so much. Kamusta po kayo? Mas malaban. At ang nanalo ay Okay, ang next winner natin ay number 717. Nandito kami ngayon sa table namin. Kasama ko si Brad Nuno. Ayan, si Nuno ng Nuno Gas. Ayan. So, kami ay nagbabahagian, nagsisharean kami ng mga experiences namin, no? Practices namin sa aming on how to manage yung shop namin. Si Nuno ay meron ng 4 na shop or 3. O, meron na siyang 3 outlet. So sabi nga niya, 5 years na siyang 5 years siya from Colorum. So hindi naman natin kinakailangan itago yan o ikahiya. Kasi actually yan naman talaga ang pinanggalingan natin lahat, halos, no? Except sa mga talagang exclusive na brand owner. Ayan. So pinag-uusapan namin, nagkakaroon kami ng sharing, paano minamanage yung shop, paano pagpapasahod sa rider. Ayan, di ba? So ako nga ay nagbibigay ng arawan. Tapos nagbibigay ako ng meal allowance. Hindi ako nagpapa-stay in. So si Nuno, stay in siya, pero ang ginawa mo, hindi naman sa store. Hindi sa store, kasi mahirap pagka nasa store. Alam ko anong ginagawa sa store. Kahit paano ko mapabayan ng store. Malaking disgrasya. Hindi natin alam ang buong katotohanan sa nangyari dyan sa Caloocan recently, yung nangyaring sunog. Diba? Pero ang alam ko, isa doon ay namatay yung tauhan. Diba? Ano na yun? Kung sa kagaya natin na pinipig, parang aral na sa atin. Aral yun. At saka, ang aral dyan is lumayo na tayo sa ganyang klase ng mga illegal practices. Diba? Kasi the more na illegal yung mga tangke mo, yung standard quality mismo sa tangke pa lang, wala ka nang nakakatakot na, di ba? So much more ganun din sa ating pag-manage ng shop natin. Ako may tao ako, bawal magluto sa loob. Bawal. Walang ibang pwedeng magluto kundi ako, pero sa labas. At bawal manigarilyo at least 5 meters away from sa shop. Delegado sa akin. Hindi naman nila sa akin. Kaya hindi. Ako rin naman, hindi ako naninigarilyo. Madali lang ang control niya. Hindi mo manigarilyo. Ikaw ngayon. Si Kato rin, mahilig magluto. Magluluto tayo ng ulam, pagkain. Ako sa tanong ng gusto, mayroon ako sa gusto na Okay yun. pero yun nga lang, ship niya.
kasi talagang may lugar siya na lugar. So ganun nga mga katangke, ano? Ano yun natin? Talagang i-implement natin yung strict safety observance discipline sa shop natin. Ayan po, panalo po. Yeah, first prize si Bacnat LPG Trading. Magandang hapon po si Catherine, ang self-proclaimed tangkero ng bayan. At ngayon nga, kakatapos lang po ng magdaraos ng National Convention o First National Convention ng Regasco o ang Batang Regasco. So binabati natin si Congressman Arnel T, ang tinaguriang ama ng LPG industry, no? Sa pagiging matagumpay na pagdaraos ng National Convention. Binabati natin siya in the first place dahil siya lang ang kahit papano ang kaisa-isang sa nakikita natin at sa experience natin na brand ng LPG, no, na talagang nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga dealers at outlets. So, sa loob ng 2-3 taon natin sa industriya ay nakailang beses na rin po tayo naka-attend ng mga pagpupulong at mga events na ay hinuhold ni Arnel T. At personally, talagang si Arnel T. ang mismong talagang nagsasagawa ng nag-o-organize nitong ganitong klase ng mga pagdaraos. Kaya kay ama ng LPG industry, kay Mr. Arnel T, congratulations at inaasahan natin ang mga darating pang ay pagbabago. At umaasa rin po ang lahat ng mga dealers ng striktong implementasyon ng Republic Act 11592 para kahit pa paano, umaasa po ang lahat ng ating mga participants na bumalik naman yung tinatawag na ROI dahil sa kabila ng kanilang mga pagsusumikap na makapag-comply ng mga requirements sa ilalim po ng Republic Act 11592. Alam natin na marami pa rin mga kasamahan natin sa industriya na talagang nalulungkot at may pagkadismaya dahil na rin sa naglipa na pa rin ng mga kolorum. No? So dito po sa National Convention o First National Convention na ginanap po dito sa may Crown Plaza, Ortigas, no? Ibinida po yung siyempre yung kasaysayan, maikling kasaysayan ng Regasco, kung kailan ito itinatag at ilan na po ang refilling plant nationwide at iba pang programa sa darating na panahon. Bago nga po nagtapos yung yung National Convention ay nagbigay ng announcement itong si Congressman na talagang sa susunod ay magkakaroon na daw ng isa na namang concert, no? Na ewan natin, pero alam naman natin na pag si Congressman Arnel T talagang kahit pa paano so far natutupad naman po yung mga sinasabi niya, no? Isa na namang pagpapakita ng pagpapahalaga yan, di umano ay magkakaroon ng malakihang concert na si Eli Buendia ang kanyang iimbitahan. Ito ay siyempre para muli bigyan ng pasasalamat ang lahat ng mga dealers ng Regasco. So ganun din ibinida sa National Convention na ito yung kanyang siyempre taus-pusong pasasalamat at sa sakripisyo at na ginawa ng mga dealers niya, no? Ganon din yung improvement ng mga tangke na mangyayari ay binibida rin ni Regasco ngayon. So again and again, congratulations sa lahat po ng mga dealers at congratulations sa organizers, congratulations kay Congressman Arnel T. Maraming salamat po.